Yung mga bagay na ginadaan sa isip mo. Bigay ni Lord yun. Para gawin mo siya. Padayo mo. Diba? Hindi ko malakang nag-procrastinator. Kaya ayaw ko na. Ano yung pagpakalakang imamaya na? Mamaya na, boss. Pagpalakang din ang mamaya. Okay. Yung takot. Ito pa, yung takot na baka kasi hindi ko naman mahit. Huwag na ako mag-set ng goal. Huwag ko na i-declare. Kasi may mga ganun eh. Kumbaga, for you to be safe, para hindi ka mamahiya, hindi ka magpo-post ng goal mo, hindi mo papakita sa mga tao kung ano yung target mo. Wala. Not out of fear. Kaya, madidelay ka. Negative programming, minsan na-program tayo sa pag-iisip natin, na hindi mo kaya yan, nahirap yan. Ano ka ba? Sila lang yayaman dyan. Pwede kang kumita dyan, pero hindi yayaman. Dyan, sila lang yan. Yung mga speaker na yun, wala, inuutong ka lang mo. Para umataw ka. May mga ganun. Kunwari nasa Zoom meeting, kasama mo sa bahay, i-inspire ka ng, ng speaker. Naku, yung mga ganyan. Alam ko na yung mga ganyang galawan. Diba? Yung wala talaga silang rules sa buhay mo kundi maging negative. Isa na program. Wala yan. Diba? Medyo hindi ka lang muna mabarkada sa kanila. Tao ka sa goal mo. You have to choose. Hindi ka lang kanina. Sumama ka sa limang nanginginom, ikaw ang panganin. Sumama ka sa limang nag-yosi, ikaw yung panganin. Sumama ka sa limang nag-aadik, ikaw yung panganin. Sumama ka. Diba? Sumama ka sa limang milyonaryo. Bilisan natin. Okay? Be a person of action, the person that says yes. Mas okay lang sabihin mo yes. At gawin mo, kaysa naman laging no and no, hindi mo binigyan yung opportunity yung sarili mo na ingit yung goal mo, na gawin yung goal mo, at bigyan ng chance, di ba? Na subukan. Mas okay lang subukan mo. Wait now. Ituturo mo ngayon, ma-experience pala niya, within the week, at maalala niya yung araw na inuuan mo at inuuan mo. Hindi mo alam paano mag-orchestrate sila. Alam mo ba, di ba galing ako Kuwait? Meron ako narinig na mentor doon. Tinok daw siya sa office niya. Yung itsura niya, siya yung mukha na mukhang hindi mag-join. Mukhang hindi mag-join. Pero, that time, pauwi din siya ng Pinas. Alam mo ba, pag-uwi niya ng Pinas, may tulungan daw siya na i-memorize yung kailangan nila i-memorize sa school. At yun ay isang verse. Alam mo ba kung ano yung verse na pinapamemorize sa kanila? Jeremiah 29:11. Narinig ko yung nilabutan ako. Diba? Kasi bakit? Kumbaga, siguro mag-join siya, siguro hindi. Pero kumbaga, dahil doon sa moment na yun, mas naging sure siya na kailangan na mag-join sa kanila. Ito malupit. Yung tao na yun, ang owner ng IBC Kuwait. Wow! Siya ang first ever IBC International. Oh my God. Nagsisimula pa lang si IB. Hindi mo alam paano mag-orchestrate si Lord. Hindi mo alam kung paano. Ito lang yung slide. Pinresent lang, overall. Pero pag-uwi, yun pala magsisil ng bilong ako. Na hindi naman nila kayo mag-uya. Sabihin mo sa kuya mo. Ano mo, pag-memorize mo, Jeremiah 29:11. Hindi naman kayo nag-uya. So, ito yung mga bagay na, sabi ko nga, yung mga dapat na pwede mo gawin ngayon. Sa leaders mo, sa prospects mo, hindi mo alam paano ano yan, i-orchestrate ni Lord yan para mag-pay in, para maging mo para ma-activate mo. Even yung mga taong member na, ha? Kaya minsan may factor yun, yung ini-invite mo sila, tara, member na tayo.